na mga nagbabagong balita. For so many times in our history, my people have shown that united, nothing is impossible. We called it people power. Pangulong Aquino, nanawagan para sa Global People Power kontra kahirapan. Ilang residente na nademolish ang bahay sa Sitio San Roque, Quezon City, itinayo muli ang mga nagibang bahay dahil sa utos ni Pinoy. Exclusive! Ama na namatayan ng asawa at dalawang anak dahil sa undoy, emosyonal na ginunita ang delubyo. Pulis, kabilang sa mga nahuli sa unang araw ng gun ban. Exclusive! Mga seaman, may code of silence sa mga problema sa barko para hindi umano mawala ng trabaho. At kilalanin ang world-class Pinoy artist. ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino ang people power sa kanyang pagharap sa United Nations General Assembly. Nagpapatrol, North American News Bureau Chief Jing Reyes. Sa kanyang huling araw sa New York, nakibahagi ang Pangulo sa ikalawang US-ASEAN Leaders Meeting na pinamunuan ng Amerika at Vietnam. Nag-issue ng joint statement ang grupo na layuning palawigin pa ang kanilang relasyon. Nangako si US President Barack Obama na gagampanan ng Amerika ang leadership role nito sa rehiyon. Nagbabala naman si Pangulong Aquino ukol sa posibleng sigalot dahil sa pag-angkin ng maraming claimants sa Spratly Islands. Idiniin ni Aquino na suportado ng Pilipinas ang pagbalangkas ng formal na kasunduan para mapayapang maresolba ang territorial dispute sa South China Sea. Habang nasa pulong, sandaling nagkausap sina Pangulong Aquino at Obama. Sa United Nations naman, nanawagan si Aquino ng mas maigting na kooperasyon at pagkakaisa para maisulong ang misyon nito. Sa issue ng climate change, nanawagan siya ng dagdag na tulong para mas maging matatag laban sa mga kalamidad ang maliliit na bansa. And while my nation continues to benefit from the compassion of those who are more able to help, this does not mean that we or our friends in the developing world will be entirely dependent on the largesse of the developed world. At para lalong idiin ang kanyang mensahe ng pagkakaisa, ipinaalala ni Pangulong Aquino na ito ang nagpabangon sa kanyang bansa tungo sa pagbabago. For so many times in our history, my people have shown that united, nothing is impossible. We called it people power. It is my earnest hope and in the greatest interest of humanity that we harness the energies of dialogue, solidarity, and communal responsibility so that a global people power toward equitable progress may be achieved. Sa kanyang unang paglabas sa world stage, hindi lamang ang pangangailangan ng Pilipinas ang inihayag ng Pangulo. Ipinakita rin niya na sa ibang global issue, isa ring leader ang Pilipinas. Jing Reyes, ABS-CBN News, United Nations. Nagpasalamat sa Pangulo ang mga residente ng Sitio San Roque sa lungsod ng Quezon sa pagtigil sa kanilang relokasyon at yung pag-demolish sa kanilang mga bahay. Nagpapatrol, Nico Bawa. Umaga pa lang nagsimula na ang mga residente ng Sitio San Roque sa pag-aayos sa mga na-demolish nilang mga bahay noong Huwebes. Ikinatuwa nila ang utos ng Pangulo na itigil ang pagpapalipat sa kanila. Pinatutuhanan mo yung sinabi mo na kami yung boss. Yan pa lang. Sinabi mo na kayo ang boss ko. Dahil dito, kumpiyansa sila mapagbibigyan ng kanilang hiling na makuha na ang lupa o kaya'y mapatayuan ng high-rise building na kanilang matitirhan. Matatagal na kami dito kaya
bigyan naman nila kami ng pagkakataon na mabigyan din ng kabahagi ng lupa na to. Maging ang mga nasunugan kahapon gaya ni Aling Lilia, dito pa rin natutulog sa naabong bahay kahit pa nalapnos na sa sunog ang anak at apo. Kasi matanda na rin ako. Yung mga apo ko lang ang iniisip ko. Kaya gusto ko pa rin tumira dito kahit nasunog na yung bahay namin. Walang binanggit ang palasyo kung hanggang kailan ang pagpapatigil sa relokasyon. Pero hinihikayat ng NHA ang mga apektadong residente na lumipat sa relocation site sa Rodriguez Rizal. Pero para sa ilang mga residente dito, handa silang harapin kahit ilang sunog o demolition teams basta't makapanatili lamang dito sa Sitio San Roque. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Sinimula na sa iba't ibang lugar ang paggunita sa pananalasa ng Bagyong Ondoy. Nagpapatrol, Abner Mercado. Isang taon na ang nakaraan pero nananatili sa alaala ng mga taga Tanay Rizal ang dilubyong idinulot ng Bagyong Ondoy. 62 ang namatay sa Tanay, 4 naman ang nawala. Kabilang dito ang 3 anak ni Jennifer Mahusay, kaya't sa tuwing makikita ni Jennifer ang lawa ng Laguna, matinding kalungkutan ang kanyang nararamdaman. Malaki na po, hirap po sa mga anak. Kinuha na po ng Panginoon ng ganun-ganun lang. Sana naman po, kung kung kukunin lang po yung mga anak ko, hindi sa ganung paraan. Galing daw sa bundok ng Sierra Madre ang tubig na nagpalubog sa Tanay. 1 taon matapos ang bangungot, unti-unti nang nakakabangon ang mga residente. Sa kasaysayan po ng Tanay, ngayon lamang po kami binaha dito po sa buong poblasyon po namin. Bilang pag-alaala sa Bagyong Ondoy, isang bantayog ang itinayo sa baybayin ng Lawa. Para ipakita sa mga taga rito na dapat meron tayong paghahanda uli. Sa Nangka, Marikina, nagpalabas ng video presentation ang lokal na pamahalaan. Dito, isinalarawan ang mga paghahanda na dapat gawin sakaling maulit ang matinding baha at bagyo gaya ng Ondoy. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Nananatiling emosyonal pa rin ang lalaking namatayan ng misis at 2 anak dahil sa pananalasa ng Bagyong Ondoy. Exclusive nagpapatrol mula Camarines Sur, Jonathan Magistrado. Sino ang makakalimot sa eksenang ito sa Marikina River sa kasagsagan ng Bagyong Ondoy noong nakaraang taon? Bago pa man masakluluhan, nagkahiwa-hiwalay na ang mag-anak habang inaanod. Nailigtas ang sugatang si Eric Bukiron, pero hindi na nakita ang kanyang asawa at 2 anak. Ngayon, naghilom na ang mga galos sa katawan ni Eric, pero hindi ang kirot sa sinapit ng kanyang mag-iina. Mahirap kalimutan kasi 'di ba grabe naman yung pag gustong umiyak, iyak talaga eh. Nagtatrabaho ngayon bilang salesman si Eric sa Maynila, pero tuwing nalulungkot, nagbabakasyon siya sa kanilang bahay sa Magaraw, Camarines Sur. Nakakabanding niya ang anak ni si Latrell John na inaalagaan ng kanyang mga magulang. Kung wala naman po, mama, di malungkot po. Namimiss mo sila? Iisipin ko na lang na nandun sila kasi di nga na ko yung nila katawan. Dito sa Camarines Sur, gugunitain ni Eric ang anibersaryo ng pagkamatay ng misis na si Marites, 2 anak na si Eric Faith at bunsong si Mary Shamel na birthday sana sa September 28. Jonathan Maestrado, Patrol ng Pilipino. Hindi rin nakaligtas sa mga celebrity sa hagupit ng Bagyong Ondoy noong 1 taon. Nagpapatrol, Gretchen Fulido. Naaalala pa ni Jason Gainsa at ng kanyang pamilya ang dinanas nung Bagyong Ondoy. Siyempre, na-trauma rin kami. Kumbaga naging aral din sa amin yon. Sa mga lugar na mabababa, sana maghanda na tayo ng mga pagkain, handa na tayo ng mga baterya, charge na natin yung mga cellphone, tapos mga inflatable na material para in case na bahayin ulit tayo, handa na po tayo. Pero hudyat din daw ito ng bagong simula para sa lahat. Habang pinapanood naman sa TV Patrol ang pagbabalik tanaw ni Christine Reyes sa karanasan sa Bagyo, binalikan din ni Gladys Reyes ang dinanas noon. Na life is short, materyoso tayo, di ba? Na parang, gusto kong bumili ng ganito. Pero imagine, sa isang iglap, pwedeng ma-wipe out lahat ng yon, di ba? Ang importante pa rin, at the end of the day, yung magkakasama kayong magkakapamilya. Muli ring tumanaw ng utang na loob si Gladys sa mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo.
forever grateful talaga ako sa kanila. Hindi siya nagdalawang isip, talagang nilusong niya talaga kami at pinuntahan niya kami mag-iina. Pero sa kabila ng lahat, wala namang balak sina Gladys na iiwan ang binahang bahay. Si William Martinez naman na sumaklolo rin sa mga magulang noon, humahanga sa tibay ng mga Pinoy sa kabila ng trahedya. Lumaban sila ulit para makatayo ulit. Yun ang Pilipino. Yun ang isang bagay na dapat matuwa tayo as being Filipinos, di ba? Sa huli, umaasa ang celebrities na maging aral sa lahat ang kahalaga ng pagtutulungan sa lahat ng pagkakataon, may unos man o wala. Gretchen Fulido, Patrol ng Pilipino. At susunod, sa ating kwentong obrero, mga seaman may code of silence na sa sinasapit habang nasa barko para mapanatili sa trabaho. Pagbabawal sa pagte-text habang nagmamaneho, itinulak na isa batas. At Ateneo Blue Eagles tinambakan ng FEU Tamaraw sa Game 1 ng UAAP Finals sa pagbabalik ng TV Patrol.